Malaking katanungan yan ngayon mga kababayan. Ha? Kung si PBBM, laging sinisigaw ito ha mga kababayan, laging sinasabi ng mga DDS na supporter ni Sara, Marcos adik, Marcos bangag, Marcos kurap. So, kung kurap, bangag at adik si BBM, bakit hindi si Sara ang sinuportahan ni Leni at ni Isko Moreno? Nagtatanong lang po. Kung si Sara pala ay hindi adik, kung si Sara pala ay hindi bangag, at kung si Sara pala ay hindi kurap, bakit ayaw sumuporta ni Leni at ni Isko sa kanya? Nagtatanong lang po, mga kababayan. Doon mo yan makikita na kung totoo ang sinabi nila, bakit ayaw sumuporta ni Leni Robredo at Isko Moreno kay Sara? Nagtatanong lang, mga kababayan. So, eto ipi-play natin ang naturang video at ipapanood natin sa kanila kung bakit ayaw ni Isko at ni Leni sumuporta kay Sara kung si PBBM ay kurap, si PBBM ay adik, si PBBM ay bangag. So kung hindi si Sara adik, hindi si Sara kurap at hindi si Sara bangag, bakit ayaw ni Isko at ni Leni Robredo sumuporta sa kanya? Nako, inuulit-ulit ko Lalong na. pinalalakas ng Administrasyong Marcos. Ito ha. May ads lang, mga kababayan. Lalong pinalalakas ng Administrasyong Marcos ang pakikipagtulungan nila sa mga lokal na pamahalaan, partikular sa lungsod na mga minsang nakalaban ni Pangulong Bongbong Marcos sa eleksyon. Pero giit ng... Di ba? Mga kalaban ni BBM sa pagkapresidente, noong 2022 si Leni Robredo. Kalaban din ni PBBM sa pagkapresidente noong 2022 si Isko Moreno. Ang tanong ngayon, bakit ayaw nila si Sara suportahan? Bakit si PBBM ang pinili nila? Kung alam nilang bangag, adik at kurap si PBBM, sabi ng mga supporter ni Sara. Continue. Pamahalaan, trabaho lang, walang halong politika. Tama. Sa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Ganyan. Ang mga dating nakatunggali ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagkapangulo, ngayon, iparating ninyo ang init ng inyong palakpak at pasasalamat kay President Bongbong Marcos Jr. Yung narinig ko, iparating ninyo yung inyong mainit na palakpak at pasasalamat kay President Sara Shimerman Duterte. Mali ba ako? O si Isko ang mali? Narinig ko, Sara yun eh. Sara, Sara. Ano? Pakinggan natin na Sara yun, Sara. Sara, Sara. Sara. Iparating ninyo ang init ng inyong palakpak at pasasalamat kay President Bongbong Marcos Jr. Ipaparating ninyo ang init ng inyong palakpak at pasasalamat, isampal, batukan, apakan, tadyakan, duraan si Sara Duterte. Pasasalamat yan ni Mayor Isko Moreno sa 500 million pesos na pondo para sa pagpapatayo ng Allied Health and Science Building sa pamatasang lungsod ng Maynila. Bago yan, una nang nakasama ni Mayor Isko si First Lady Liza Araneta Marcos sa pagmimigay ng bigas sa mga Manileño. Ilang araw lang yan matapos si anunsyo ng DPWH ang pakikipagtulungan nila kay Naga City Mayor Leni Robredo para sa pagpapaganda ng kalsada sa naturang lungsod. Ganyan din ang pagpapalakas sa programang pabahay. For a very long time, hindi natin nakita na ganito ka-aggressive national government as far as housing is concerned. Ang pahayag ng yan ni Robredo, ginamit ng palasyo bilang panabla sa mga kritiko ng administrasyon. Sir GMP, ano po yun? Di ko mag-gets. Bayan ay hindi bulag sa mga ginagawang trabaho at programa ng gobyerno. Anong sabi? Ang totoong lingkod bayan ay hindi bulag sa totoong trabaho at programa ng gobyerno. Pero si Sara, anong sabi ni Sara? Alam ninyo, hindi nagtatrabaho yan si BBM.
Simula nga nung umalis ako sa kanyang gabinete, nagkandalitsi-letsi ng gabinete ni BBM. Hindi nagtatrabaho si BBM. Love you, BBM. Na? Hindi naninira para sa pansariling pag-angat Oh. at hindi ginagawang katatawanan ang kalusugan, buhay o kamatayan ng isang tao. Oh, hindi naninira sa sariling pag-angat. So si Sara ba, ginawa ba ni Sara yan? Hindi. Ginawa po niya yan. Hindi po siya naninira para sa sarili umangat siya para maging presidente sa 2020. Hindi po. Alam niyo po, kabaliktaran po lahat ang sinabi ni Jose Claire Castro. Kasi ang ginawa po ni Sara, nagtanim po siya ng puno. Yung puno pong yun, 10 years pa po yun bago tumubo, hindi po natin mapapakinabangan yun. Pangalawa, hindi po naninira si Sara sa Administrasyong Marcos. Namulot po siya ng basura. Yun nga lang sa bundok. Wala pong basura sa bundok, nasa syudad po. Hindi po ginawa ni Sara yung siraan at gawing katatawanan ng kalusugan ni PBBM kasi ang sabi lang niya, ang masamang damo, matagal mamatay, BBM. So, wala po, ang layo po ng meaning. Hindi po ginawa ni Sara yun. Hindi po siya naninira, hindi po siya gumawa ng paninira para iangat ang kanyang sarili para manalo siya sa 2028. Walang ginawang ganon si BP Sara. Lahat po ng sinabi ni Jose Claire Castro ay kabaliktaran. Alam niyo po, nung nagkaroon ng lindol sa Jensan, nagpakain po siya ng lugaw. Yun nga lang, lugaw na nga ni, puro na nga ni tubig, nilista pa yung pangalan. Sa kabila niyan, nauna nang tinabla ni DPWH Secretary Vince Dizon ang mga nagsasabing politika lang ang dahilan ng pagtutulungan. You know, we have to support all our mayors. Ngayong araw, nasa Quezon City naman si Pangulong Marcos kasama si Secretary Dizon. Personal nilang ininspeksyon ng flood control project sa Barangay Tataluan sa may G. Araneta Avenue. Actually, ito mga kababayan. Hello po, Ma'am Livy, 1899. Alam nyo kung naalala ninyo nung panahon ni Digong, ganito po yan. Kapag ka politician ka po, nakaalyado ni Digong, tapos pag tumuntong po sa lungsod o sa syudad ninyo, yung kalaban ni Digong, di ba hindi sinusuportahan ng mayor? Hindi sinuportahan ng gobernador, maski ni congressman, di ba? Naalala nyo mga kababayan? Pero ngayon sa panahon ni PBBM, kahit saan pumunta si PBBM, sinusuportahan siya ng mayor. Napansin nyo yan? Nung panahon ni Digong, kapag kakaalyado ka niya, mayor ka, congressman ka, gobernador ka, tapos pupunta dun si Kiko, si Risa, si Bam, hindi nila pinapansin. Hinahayaan ng mayor, hinahayaan ng congressman, hinahayaan ng gobernador. Pero ngayon mga kababayan, napansin nyo ba kahit saan pumunta si PBBM, sinasalubong. Biruin nyo, ibigay ko yung best example, Cebu. Nakita nyo yung Cebu? Naalala nyo nung kalakasan ng kasagsagan ng lindol sa Cebu. Alam nyo, ang sinasabi ng mga panauhin sa Cebu, yung mga mayor, ito pati na yung sa Cotabato, yung governor ba yun o congressman ng Cotabato, grabe ang laki ng pasasalamat kay PBBM. Tignan nyo, ito mga mayor sa Cebu. Wait lang mga kababayan. Nagpasalamat kay PBBM. Ito kita nyo mga kababayan. Definitely, it's going to be big help, especially sa amin sa Cebu. Noong earthquake, 6.9 earthquake, at saka Tino, binigyan kami ng presidente ng LGSF, no? So it will help us in our recovery process and also rebuild our bridges at mga municipal halls. So ang laking tulong talaga. It brings help closer to the people. From the provincial level, it goes straight to the grassroots level. For this program and for this project, job well done, Mr. President. Laking tulong ko sa grassroots, sa masa. Definitely, it's going to be big. Nakita niyo? Kita nyo mga kababayan? Nagpapasalamat tayo sa Oo. government. Bahagi ito ng programa ng Administration ni President Bongbong Marcos na talagang aggressive na pabahay para sa mga walang bahay. For a very long time, hindi natin nakita na ganito ka-aggressive yung national government.
as far as housing is concerned. In fact, nung nakaupo ako sa HUD-C, yung problema namin halos walang budget for housing. Pero Diba? Oh, kahit si Leni Robredo na nagsabi. In fact, noong nakaupo ako, Vice Presidente, walang pondo sa housing. Ngayon lang. Diba? Si Leni mismo. Si Mama Leni Robredo mismo nagsabi. Ngayon lang nangyari. Nung panahon ni Digong, wala. Nga. Diba? Napapansin ninyo, pag pumunta si BBM sa Mindanao, daming sumuporta. Pag pumunta sa Cebu, daming sumuporta. Pag pumunta sa Luzon, daming sumuporta. Si Sara, pumunta sa Lindol, anong sigaw? Ikulong na yan. Ikulong na yan. Diba? Tapos, ang daming nagrereklamo, bakit daw kada may trahedya si Sara, dumiretsos patay? Miyembro ba siya ni kamatayan? Kasi kapag may bagyo, may lindol, unang pupuntahan ni Sara, yung nasa burol. Paano naman yung mga naapektuhan sa bagyo, yung nasira yung bubong, kailangan palitan? Paano naman yung nabasa yung bigas, kailangan mong bigyan? Bakit sa patay? Kahit magsirko balintong ka dyan, kaya magtatambling-tambling ka sa harapan ng burol, hindi na babangon yan. Diba? Continue. Tiningnan nila ang inilagay na drainage. Isa raw kasi ang lugar sa pinakamalalang binabaha tuwing tag-ulan. Mabuti naman, mukhang effective naman dahil kausap ko lahat yung ibang mga tiga rito at ika nila ay dati lumalampas daw sa second floor yung tubig dito kapag umuulan kahit kaunti lang. Matatanda ang nung nakaraang State of the Nation address ni PBBM, binigyang diin niya ang korupsyon sa flood control projects. Sa July 27, ang susunod niyang SONA. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Inaabangan ko talaga mga kababayan sa July 27 SONA ni PBBM. Sana maka-attend ako niyan, no? Inaabangan ko yung sasabihin ni PBBM na papalagan ko 'yan. Inaabangan ko 'yan, mga kababayan. Sa SONA ni PBBM na papalagan ko 'yan. Yan lang talaga. Alam nyo, pag sinabi ni PBBM yan, papalagan ko yan, palakpakan ang tao niyan. Maniwala kayo sa akin, mga kababayan. Inaabangan ko yan na sasabihin ni PBBM yung salitang papalagan ko yan. No? Kasi, ganito po kasi yan. Ayoko na magkwento eh. Bakit? Pagalitan na naman tayo eh. Hayaan nyo na, antayin nyo na lang sa SONA. Actually, iko-congratulate ko lang ang ating bansa na sa wakas, yung pinakarena ng kurap ay makukulong na. Unahan ko na kayo. Tandaan nyo tong sinasabi ko, ano ngayon, June 27. 1 month mula ngayon, magpapasalamat tayo na ang rena ng mga kurap makukulong na. Kita nyo mga kababayan, kung hindi kurap si Sara, kung hindi bangag o adik si Sara, bakit ayaw sumuporta ni Isko at ni Leni sa kanya? Bakit si PBBM ang pinili nila? Nagtatanong lang po.